Masayang araw ng ating Panginoong Jesus. Amen. Lahat po ay inanyayahan na tumayo na mabilis. Amen. Lahat na excited sa presensya ng Panginoon. Lahat po tayo ay tumayo. Tayo po ay magsisimula sa ating gawain. Ganon din po sa mga kapatid na nanonood sa live streaming. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Sige po, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating gawain, i-declare po natin ang ating statement of faith. Salitan po tayo. So ito po ay katuruan na ating pinaniniwalaan na nakasalig sa ating Biblia. Sige po, ako po muna, susunod po kayo. Kami naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at tunay na salita ng Diyos. Biblia ay kinasihan ng Diyos at tunay na salita ng Diyos. No, number 2 po kayo. Yan. Kami naniniwala sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ako po, kami naniniwala na si Jesucristo ang kordero ng Diyos na sa pasimula pa'y itinalaga upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamagitan ng pagtigis ng kanyang dugo sa krus ay nagbigay kaligtasan sa lahat ng tao. Kami naniniwala na ang kaligtasan ay batay lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng makatotohanang pagsisisi at ng taos-pusong pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ay kailangang bautismo, paglubog sa tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito'y utos na dapat isagawa kasabay ng pagbabagong buhay. Ito'y di nakakapagligtas na ordinansa bagkus, panglabas na tanda bilang mananampalataya. Kami naniniwala na ang bautismo sa Banal na Espiritu ay isang tuwirang makalangit na karanasan sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito ay panloob na tanda sa mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Kami naniniwala sa kaloob ng Banal na Espiritu para sa ikatatatag ng buhay espiritual ng bawat mananampalataya at sa makapangyarihang kaloob ng Espiritu sa pagsasagawa ng gawain ng Diyos ayon sa naisin ng Banal na Espiritu. Kami naniniwala sa makadiyos na pagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at siya ay patuloy na nagpapagaling ng may sakit maging sa kasalukuyan. Kami naniniwala na bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay nararapat na mapabilang sa isang lokal na iglesia at kusang loob na nag-iikapu at nag-aambag ng anumang bagay sa ikasusulong na mabuting balita ng kaligtasan. Sabay-sabay po tayo. Kami naniniwala sa pag-alaala at pagbibigay halaga sa huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bilang pagpapahayag ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at ng kanyang muling pagparito sa daigdig. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, luwalhatiin ka. Sige po, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, patuloy na kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Tinataas namin ang aming mga papuri, aming mga pasasalamat sa iyo. Tunay nga, Panginoon, sa umaga pa lamang, tunay na salamat po sa panibagong buhay, sa blessing, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin. Tunay na ikaw ay sapat at higit pa, Panginoon. Nagbibigay ka na higit pa sa aming mga nais, Panginoon. Tunay na walang hanggan ang iyong awa, walang hanggan ang iyong habag para sa lahat, Panginoon, ng iyong mga nilikha. At lalong-lalo na, Panginoon, salamat sa iyong favor sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Lubos, Panginoon, kami naririto na magkakapatid na iyong mga hinirang. Lahat kami, Panginoon, ay sama-sama kami na magbibigay sa iyo ng aming mga alay na papuri at pagsamba, Panginoon. At lahat kami, Panginoon, ay magpapatunay ng iyong kadakilaan. Panginoon, sama-sama kami na magte-testify ng iyong mga ginawa sa aming mga buhay. At sa araw na ito, Diyos, alam namin, Panginoon, na may bagay ka na gagawin at patuloy na gagawin mga surprises, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ang araw na ito ay yung tinakda upang
sa lugar na ito, kami ay magsama-sama pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na magmi-minister ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang music team sa magpapaawit, O Diyos, sa lahat ng mananalangin. At gayon din, O Diyos, sa iyong maghahayag ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na mag-umapaw ang iyong karunungan sa buhay niya, sa aming pastor. Tunay, Panginoon, na ang bawat babanggitin, ang bawat sasambitin ng kanyang bibig, Panginoon, ay mula sa iyo, Panginoon, at ito ay magkakaroon ng liwanag, Panginoon, sa aming mga buhay na espiritual, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kasapatan, ng comfort. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Pinoprovide mo anything, Panginoon, na aming kailangan. Kaya naman, O Diyos, sa araw na ito, ang pasasalamat, Panginoon, ang pagpupuri, ang aming awitin, ay iniaalay lamang namin, walang iba kundi sa iyo lamang. Ikaw ang mataas, ikaw ang madakila sa lugar na ito. Sa iyo, ang papuri, sa iyo ang mataas sa parangal, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Happy Lord's Day po sa bawat isa. Excited na po ba tayo na magpuri sa ating Diyos? Isa nga pong malakas na Hallelujah! Hallelujah! And praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! We worship you. We glorify your name. Hallelujah! We extol you, God. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga po dito sa awit 29 verse 2, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Hallelujah! Ikaw lamang ang aming luluwalhatiin, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na ikaw ang mataas, madakila sa aming buhay, O God. We worship you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Halina at purihin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Diyos. Pagpapala. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya sa atin nagmamahal. Halina. Siya'y pasalamatan. Halina. Halina. Purihin ang Diyos. Pala niya sa atin, lubos-lubos. Siya'y makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya sa atin nagmamahal. Halina. Siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo
Patuloy naming luluwalatiin ang iyong pangalan, Panginoong Yesus. Hallelujah. Mula sa aming pag-isip, Panginoon, ikaw ang una namin naiisip, Panginoon. Lord, we're excited, Panginoon, kanina pa, Panginoon, na magbigay sa iyo ng kapulihan. Hallelujah, sapagkat you are worthy of all our praises, hallelujah, all our honor, Panginoon. Kulang pa ito, Panginoon, pero hallelujah. Ito po yung aming pong best na pwede po namin mabigay sa iyo, Panginoon. Patuloy na malugod ka sa bawat isa, O God. Hallelujah. Pinupuri
presensya mo, God. Hallelujah. Patuloy po namin nararanasan. Hallelujah. All glory to your name. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Habang piniprepare po natin ang ating mga kaloob, narito po ang ating mga announcements. Then magkakaroon po tayo ng special offering po para po sa kapatid po ni Pastor Vin po. Sa mga nais po na magbigay po, ihulog po natin po dun sa red po na basket. Sige po, atin po ipanalangin na ating mga kaloob. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, sa bagay na ito na aming gagawin. Patuloy, Panginoon, na pinakita mo ang katapatan mo. Pagbibigay namin ito, Panginoon, ay tanda, Panginoon, na aming pagsunod sa iyo. Ang mga kaloob na ito ay yung pinagpala na. At ito, Panginoon, ay magagamit para sa expansion ng iyong ministeryo. Makatulong, Panginoon, ang mga pananalapi na ito upang ang kaligtasan, Panginoon, ay maranasan din, Panginoon, ng lahat, Panginoon, na nagnanais na ikaw ay makilala sa mga programa na gagawin para sa mga ministeryo na itatayo. Tunay, Panginoon, na salamat, O Diyos, na binibigyan mo kami, Panginoon, ng opportunity. Binibigyan mo kami ng blessing, Panginoon, sa mga pag-aaral, Panginoon, sa mga pagtatrabaho, gayon din sa pagnenegosyo. Salamat, Panginoon, sa pag-i-increase, Panginoon, ng aming mga income. Tunay na, O Diyos, sa iyo lahat ng bagay ay nagmumula. Kaya naman, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa bagay na ito. Tunay, Panginoon, na pinagpapasalamat namin ito dahil sa iyo po, Panginoon, nanggagaling din ang aming mga ikinabubuhay. Kaya naman, O Diyos, maraming pong salamat at ito po, Panginoon, ay alay namin sa iyo. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, Amen. Oras na po na pagkakaloob at pag-iikap. Okay, blessed day po sa buhay po ng bawat sa atin, sa atin pong mga kapatid sa Santa Rosa, headed by Sister Cherry and Sir Wawi Dictado, kanyang buong family at sa lahat ng mga Joseph Family Church. Blessed day po sa inyong lahat, sa atin pong mga kamanggagawa. Mamaya po manonood sila sa replay sa Ginayangan, Quezon, sa panguna po ni Pastora Malu. At sa atin pong mga kapatid sa labas ng bansa, Kalati Maris, Lampasa. So, blessed day po sa buhay po ng bawat sa atin. Amen? So, tayo pong lahat ay magbuklat ng ating mga Biblia sa Ephesians chapter 3, verses 20 to 21. Ephesians chapter 3, verses 20-21. Dito po sa New King James Version, ang nakalagay po dito ay, Now to Him who is able to do exceedingly
abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Verse 21, to Him be glory in church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah. So ang atin pong paksa ngayon ay pinamagkatan po natin ang the increase or yung paglago, pag-unlad, pagiging matagumpay. So yan po yung mga nakapaloob dito sa increase. Kaya sino po dito ang nagnanais na ang buhay niya ay pagpalain ng Panginoon? So lahat po tayo ay nagnanasa na ang buhay po natin ay pagpalain ng Diyos. So may tamang paraan ng kuha ng pagpapala ng Panginoon, dapat hindi yung lakas natin, kundi yung lakas ng Diyos ang atin pong gagamitin. May binabanggit po dito si Apostol Paul na sinasabi niya, according to the power that works in us. So yung exceedingly abundantly magaganap, sabi ni Paul, according to the power that works in us. Kaya ang historical background nitong Ephesians ay may kinalaman doon sa ang Ephesus ay isinulat ni Paul while he was in prison in Rome. So, ibig sabihin, limitado pa nga ang mobility ni Paul during that time pero nagawa niyang i-encourage ang buhay ng mga taga-Ephesus. So, meaning to say, sa buhay po ng bawat isa atin, kung gusto natin magkaroon ng increase, magkaroon tayo talaga ng biyaya at pagpapala mula sa Panginoon, hindi tayo dapat mahadlangan ng mga sitwasyon at mga sirkumstansyang nagaganap po sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Amen po ba? Dapat meron tayong mga hakbang na isinusulong para yung naisin ng Panginoon ay magkaroon ng katuparan. At the same time, di ba, magawa natin yung kanyang ipinagagawa sa atin. So, dito, ang sulat na ito ay iniintay niya yung waiting trial. Apostles writes the encyclical letter and to be read by several congregation. Ephesians is probably the same letter referred to katulad din ng kanyang pagsusulat doon sa Colossian. So, makikita natin tong Ephesus ay nabanggit din po sa Book of Revelation chapter 2. So, ang gusto ni Paul ay panahon na ang church ay wag hindi lumantad, kundi mayroong urgency na pinagagawa ang Diyos na dapat nyong gawin. Parang ipinapakita ni Paul, kung ako nga nakakulong nagawa ko nga tong, di ba, mag-ibanghelyo, kayo pang malaya ang hindi makagawa ng pag-iibanghelyo. So, ibig sabihin, in-encourage ni Paul, the mysteries of God marireveal kung, amen? Kung inyong isusulong ang ipinagagawa ng Diyos. Hindi marireveal yung mystery of God kung ang iglesia ay hindi magsusulong ng kanyang ipinagagawa. Pero merong naging problema ang Ephesus pag binasa natin yung Revelation chapter 2. Sinasabi dito sa Revelation chapter 2, ganito po ang nakasaad. To the angel of the church of Ephesus write, this thing says, he who holds the 7 stars in the right hand, he who walks in the midst of the 7 golden lampstands, I know your works. So, ibig sabihin, isinulong naman ng Ephesus. Isinulong naman nila yung pinagagawa ng Diyos. Kaya lang, meron nangyari. Kasi nakita po ni John, hallelujah, na sabi dito, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. Hindi naman sila gumawa ng mga katiwalian. Hindi naman sila namuhay sa immorality. Hindi naman sila namuhay ko sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kaya binabanggit dito, I know your labor, I know your works, I know your patience. Sabi niya, and you have tested those who say that you are apostles and are not, and have found them liars. So, hindi kayo natangay ng mga maling aral, ng mga heresies, ng mga false doctrines. Pero, sabi niya, and you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. So, ibig sabihin, sinulong talaga ng Church of Ephesus yung pinagagawa ng Lord. Nagkaroon sila ng perseverance, nagkaroon sila ng patience doon sa lahat ng bagay na kanilang naranasan. And they labored for Christ's name's sake.
Ibig sabihin talagang sinulong ng Epesos yung ipinagagawa ng Panginoon. Kaya lang, dito sa verse 5 o verse 4, merong nakita. Ang nakita dito sa verse 4, nevertheless, I have this against you, that you have left. Sabi doon, that you have left your first love. So, ibig sabihin, sa kabila ng ginawa ng Epesos, nag-fade away yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Kakamustahin ko ang inyong mga pag-ibig sa Diyos. John 14:15. Sabi ng scripture at sinasabi ng Panginoong Jesus, if you love me, keep my commandments. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos. Nag-labored before yung Ephesus church, pero nag-fade away yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Their first love to Christ. Amen? At possibly, yan din ang kalagayan ng maraming mga Christians in our generation today. Because of those pressures, because of those trials and persecutions na kanilang nararanasan, nag-fade away yung kanilang first love. At hindi na sila nagsusulong ng ipinagagawa ng Panginoon. Sinasabi dito sa verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do that first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand. Yung lampstand sa temple, it symbolizes the 7 candlestick. O ibig sabihin, it symbolizes what? The Holy Spirit in the life of each one of us. Kaya yung isang Kristiyano, nag-fade away yung love niya sa Panginoong Jesus cause the presence of the Holy Spirit unrecognized ng isang mananampalataya. Kaya nag-fade away yung kaniyang first love. Kaya hindi na siya nagsusulong ng kanyang mga dating ginagawa before. Hindi na nagde-devotion, hindi na nagbabasa ng scripture, hindi na nagpe-pray, hindi na nag-a-attend ng mga fellowship, hindi na nag-a-attend ng mga services, hindi na nag-a-attend ng mga kung ano man na makapagbibigay ng lakas sa kanya. And even Sunday, unrecognized niya na ito ay mahalagang araw para sa Diyos. Amen? Why? Because the first love of Him ay nag-fade away. Ano sabi ng Panginoon? Hallelujah. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. So kung hindi magre-repent yung Christian, yung isang taong pinuspos ng Espiritu ng Diyos, tatanggalin yung lampstand sa kanya. But if you have that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate, and who has an ear, let him hear that the Spirit says to the churches, to him, he who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. At kung magre-repent yung taong yon sa kanyang mga maling ginawa sa Diyos, bibigyan daw siya ng ano? Hallelujah. Opportunity, bibigyan siya ng favor ng Panginoon, na ano? To eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, ibig sabihin, the bountiful provisions, yung binabanggit ni Paul doon sa Ephesus kanina, hallelujah, yung abundant life, exceedingly life, hallelujah, mararanasan niya. Hello? Hello? Ang dahilan kung bakit niya mararanasan niyo exceedingly abundantly, why? Kasi merong merong power that works in us. Acknowledge the Spirit of God to move freely in your life. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kung meron kang pressure sa iyong buhay, kung meron kang problema sa iyong buhay, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Hello. Amen. Amen. Kung gusto mong maranasan yung exceedingly, abundantly kind of life, all you have to do is what? Acknowledge yung works, the power that works in your life. And that is the Spirit of God. Hallelujah. Amen.
So yun po yung makikita natin, the historical background ng atin pong inaaral. Hallelujah. So our objective sa atin pong pag-aaral is what? To experience the Spirit-led life that results to an increase. Huwag natin dalhin ang isang buhay na puspos ng Espiritu ng Diyos doon lamang sa partikular na gift of the Spirit. Ang daming nabaptize ng Spirit of God. Ang daming na slain in the Spirit. Amen? Ang daming naka-receive ng gift of the Holy Spirit. Hindi lang po yun ang panuntunan na siya ay lumalakad led by the Spirit of God. One lang yun nagawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. Hello? Hello? In the Old Testament, present na yung Holy Spirit. Pag binasa natin ng chapter 1 ng Genesis, nakalagay doon, ano yun? Hallelujah. Yung ministry ng Holy Spirit ay rebuild na. Hallelujah. So sinasabi doon sa chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So ibig sabihin, the Holy Spirit ay naroroon na sa Old Testament. Empowered yung buhay ng mga tinawag ng Diyos, like Abraham, like Moses, like David, like Joshua, o sino man mga tinawag ng Diyos. They are all filled with the Holy Spirit. Yung buhay nila naglakad doon sa biyaya at gabay ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. So hindi lang ang panuntunan na Spirit-led life ay nakareceive ka ng spiritual gifts from Him. Nabaptize ka ng Spirit of God. Well, bonus yun Mas merong favor tayo sa New Testament. Nakita na yan ni Joel. Ipinrapisay na yan. In the last days, I will pour my Spirit upon all the flesh. All the flesh. Ipopor niya yung Spirit of God. Naganap saan? Diba? During that time na si Peter ay nangaral. After na sila ay makareceive ng baptism from the Holy Spirit, pinangaral niya yung Joel. Hallelujah. Amen. Where are those baptized? Where are those nakareceive ng mga spiritual gifts? Where are they? Yung bang kanilang buhay, they walk sa isang Spirit-led life? Hello? Para sabihin, maging malakas siya. Where are they? Kaya hindi pwedeng yun lang ang panuntunan natin na ang isang tao ay led by the Spirit of God. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Kaya kung kayo ay sumusunod sa Panginoon, hallelujah, recognize mo at identified the ministry of the Holy Spirit in your life, you are, hallelujah, considered a son of God. Hallelujah, Scripture. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Hallelujah. Amen po ba? Kaya our objective is what? To experience a Spirit-led life that results to an increase. Kung ikaw ay maglalakad, hallelujah, led by the Spirit of God, makakaranas ka ng supernatural increase in your life. Hallelujah. Because you allow the Spirit of God to move in your life. Hindi lang yung lakas mo, hindi lang yung husay mo, hindi lang yung talino mo ginagamit mo. Kundi you allow the Spirit of God to move freely in your life. Hallelujah. So, way to experience increase, isa lang po ang ating main point. Sa verse 20. Ano sinasabi sa verse 20? Now to Him who is able to exceedingly abundantly above that we ask or think. Hallelujah. Sinasabi ni Paul, according to the power that works in us. Ngayon. Sabi niya, di ba? Ngayon. To Him who is able. Yung Diyos na may kakanya ng magsagawa ng exceedingly. Yung exceedingly, wala ka nun Hindi mo kaya yun.
Hallelujah. Exceedingly, abundantly, above, lampas. All that we ask or think, lahat ng pwede mong hingiin at pwede mong isipin, lampas ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Sa Diyos, walang imposible. There is a supernatural increase that will happen in your life if you defend in the ministry and works of the Holy Spirit in your life. Hallelujah. Kaya nga si Abraham, amen, tinawag na man of faith. Kasi why extraordinary yung buhay na kanyang ipinakita, yung lakas na meron siya. Si David, ibang lakas yung meron kay David nung lilabanan niya si Goliath. Spirit-led life na meron. Kaya siya nagtagumpay sa lahat ng kanyang kinaharap sa kanyang buhay. Amen? And we have one Spirit na kinilala nila noon, na kinikilala rin natin ngayon sa ating panahon. Same Spirit. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in you and in me. Woo! Hallelujah! May dumadaloy na nakapangyarihan sa iyong buhay, sa iyo at sa akin. Kaya yung exceedingly abundantly magaganap sa iyo. Magkakaroon ng increased multiplication, success, hallelujah, sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Sa Amplified Version, tinignan ko rin po yung Amplified Version, ano nakalagay po doon? Now to Him who by in consequence of the action of His power that is work within us is able to carry out His purpose and do. Kita nyo, ginamit dito ni Amplified, ang ginamit niya dito, super abundantly. Hallelujah. Si King James, si New King James, ang ginamit, exceedingly abundantly. Pero si Amplified, ang ginamit, ano po, super abundantly. Ba't ka naman nanatili doon sa kawalan ng buhay, kawalan ng pag-asa? Ba't ka mananatili doon sa kahinaan ng buhay? Meron kang hindi naiintindihan. Kung naiintindihan mo na merong power na dumadaloy sa iyong buhay, the power that works in your life, di ka mananatili doon sa kapanglawan ng buhay. Di ka mananatili doon sa kahinaan ng buhay. Hallelujah. Because there is a power that works in your life, and that is the Spirit of God. Hallelujah. Acknowledge Him. Acknowledge Him. Hallelujah. For over and above all that we dare ask or think infinitely beyond our highest prayers. Hallelujah. Our desires, thoughts, hopes, or dreams. Alam na Diyos na ikaw ay nanalangin, ikaw ay patuloy na nanalangin, ikaw ay patuloy na nagnanasa, ikaw ay patuloy na mayroong pag-asa. Hallelujah, umaasa sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Kaya kung wala pa yung iyong ninanais sa iyong puso, sabihin mo sa iyong katabi, maghintay ka lang. Amen, amen, amen. Amen. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Because there is an exceedingly abundantly na magaganap sa iyong buhay. Because there is a power that works in your life. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang mawalan ng pag-asa. At sasabihin mo, hindi, ganito na talaga buhay ko. Wala ng pag-asa. Na igugupo ka ng mga sitwasyon na gaganap sa iyong buhay. At sinasabi mo, nag-give up ka na. Samantalang mayroong kapangyarihang dumadaloy sa iyo. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. There is a power that works in your life
supernatural power. And that is the mighty Holy Spirit. Amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Under one, isa lang yung atin pong main point. Di ba ang atin pong main point is what? Way to increase or to experience increase is to have a spirit-led life. So under ng having a spirit-led life, ano po yung mararanasan? Ano yung mga manifestasyon? Ano po yung resulta sa buhay ng bawat sa atin? To have a spirit-led life, ang unang bagay na dapat nating maintindihan ay merong empowerment or you empower us to stand firm in faith. Kaya yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos dumadaloy sa iyo para ikaw maging matatag sa iyong pananampalataya. Hallelujah! Amen? Na kahit anong sitwasyon ang maganap sa iyong buhay, hindi ka kayang i-uproot. Nananatili kang nakatayo. Hallelujah! Kasi alam mo that God is in your side. He will never leave you nor forsake you. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Do not focus on negative things, but instead focus on the fulfillment of God's promise in your life. Kung meron kang pinangahawakan sa salita ng Diyos, huwag kang magwe-wave sa iyong faith. Kaya nga sinabi ko kanina, kung hindi pa dumadating sa iyo, hindi ibig sabihin ng delay ay wala kang matatanggap. Delay, pero merong kang matatanggap. Delay lang. Hallelujah. Huwag kang nagdudumali sa anumang bagay. Nagdudumali ka sa pagyaman. Nagdudumali ka sa anumang bagay meron. Nagdudumali ka mag-boyfriend, mag-girlfriend. Bakit? There is a power, hallelujah, that works in your life. Kaya pag nagdumali ka, ikaw yung nasusunod, hindi siya. Lakas mo na ang ginagamit mo, hindi na yung kapahintulutan ng Diyos sa buhay mo. Hello? Kaya yung iba bigo, laging bigo. Kasi lakas niya ginagamit. Pogi ako matalino ako Napapaniwala ka na ng senses mo. Gumagana na ang iyong negative emotions, hindi na yung conviction ng Espiritu ng Diyos. Hindi nakapahayagan ng Diyos na nare-receive mo. Ang natatanggap mo na yon? Mga sentiments, mga murmuring, hallelujah, mga negative feedbacks ng mga taong nakapaligid sa iyo. So kaya instead ka na lumakas, instead na mag-increase ka, nagde-decline ka. Hello, nanghihina. Walang gana. Ayaw na magbasa ng Word of God. Ayaw na mag-pray. Ayaw na magdalo ng mga Sunday services. Ayaw na. Wala nang gana. Nagwi-withdraw na sa ministry. Ayaw na ng commitment. Hello. Pero nung una, di ba yun ang problema ng Efesos Nung una, gustong-gusto niya. Walang pwedeng pumigil sa kanya. Kasi bakit? First love niya si Jesus. Di ba may kanta nun first love never dies. Hello? Where is your first love? Kung first love mo pa rin siya, hindi mo siya sasaktan. Kung first love mo siya, hindi mo siya pasasakitan. Ayaw mo nasasaktan ng iyong mahal. Kung mahal mo si Jesus, kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, if you love me, keep my commands. Hallelujah. Susundin mo ang aking utos. Tanong, sinusunod mo ba ang kanyang utos? Kamusta devotion mo? Hello? Sa devotion pa lang Gumi-give up ka na Daig na daig ka ng mga intindihin sa buhay.
Oh, yung prayer mo, hindi mo na binibigyan ng importansya. Alam mo naman, sa prayer ka lumalakas. Tatanggalin mo prayer. Anong lakas ngayon ang kukunin mo? Hello? Wala. Yung lakas mo, mangangaunti. Amen? Dati gustong-gusto mo magbasa ng scripture. O ngayon, tsaka na lang. Tsaka na lang. Bakit? Yung kaisipan mo, napopokus na, hindi na doon sa gusto ng Diyos, kundi yung gusto na ng laman mo. Amen. Ano yun? Pagtalino, paghusay. Nakuha po natin. We prayed to God na tayo ay pagpalain ng Diyos at ang Diyos ay tumugon sa atin. Pinag-aaral tayo, pinagnenegosyo tayo, pinagtatrabaho tayo. Pero bakit ganon? Na dapat mas naging malakas ka kasi before, di ba, wala ka nun eh. So dapat naging mas malakas ka. Kaya maraming mga Kristiyano hindi marunong pagpalain. Pag pinagpala na, bumibitaw doon sa bagay na naisin ng Diyos sa kanyang buhay. Hello? Nag-failed yung prodigal son dahil meron lang siyang talino at husay. Akala niya, kayang-kanya niya ng mabuhay without any consultation, without any advices from my father. I know how to live on my own because I am wise, I am influencer na ako, ganito, so on. Pero nagkamali siya. Kaya maraming tao, amen, mayroong tamang hinala. Meron tamang akala. Sa pag-aakala, kakanyanan niya na, kaya na niya, dinamuhay ng gusto niya, short period of time ang masayang buhay. Ano sumunod? Kasadlakan. Bakit? Nawala lahat ng kayamanan meron siya. Di ba matalino siya? Di ba mahusay siya? Bakit ganoon? Matalino siya, hindi niya na-manage kung ano siya meron. Nagyabang sa buhay. Bakit? Kinumpitensya yung lakas, husay ng kanyang tatay. Parangya sa mga tao na kasing husay na siya ng tatay niya, kasing galing na siya ng tatay niya. Mali. Bakit? Wala naman siyang experience katulad ng tatay niya. Wala pa nga siyang proven result nung kanya sinasabing husay. Mantalang yung tatay niya, ayun siya. May kapatid siya. May kabuhayan. Hello? Samantalang siya, galing din sa tatay niya kung ano meron siya. Hello? Kaya lakas ang ginamit. Nag-failed. Amen? A spirit-led life will empower us to what? Stand firm in our faith. Stand firm, ang ibig sabihin is to refuse to change a position. No? To compromise. Hindi ka magko-compromise. Because why? Nakastand ka. And the foundation of your faith is the Word of God. Kaya hindi ka mampiplis ng tao. Hallelujah. Kaya sabi nila, Peter, I will rather obey God than men. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Kung meron akong pasasalamatan, of course, siyempre, pwede ko naman kayong pasalamatan. But kung meron akong pasasalamatan, higit sa lahat, ay ang Diyos. Hallelujah. Without Him, I am nothing. Hallelujah. Without Jesus, you are nothing. Amen? Kung ano ka meron, it came from Jesus. You are the steward of what you have today. Hallelujah. Amen? Ang owner ng lahat ng bagay na meron tayo, husay, galing, talino, kayamanan, kung ano man bagay meron tayo, walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! The stand firm is to maintain, to preserve, uphold, keep it up. Kaya kapag ang isang tao, hallelujah, matatag ang kanyang pananampalataya, kakikitaan mo yan eh, masigla lagi yan. Hello? Yung bang katabi nyo, masigla? Pabata ng pabata. Hindi pamuta ng pamuta. Amen? Pagka pamuta ng pamuta, blurred ang kanyang paningin. Amen po ba? Hallelujah. So, it is essential to building character and confidence. Without a steady spiritual foundation, you will never grow.
or reach your potential as a leader. Kaya mawawalan siya ng kakanyanan kung hindi siya naka-stand firm, hindi siya spirit-led life, hindi siya magiging matatag sa kanyang pananampalataya. So mawawalan siya ng kakanyanan. Yung kanyang potensyal, hindi niya magagamit ng tama to handle any kind of situation na kaya niyang i-handle. Hallelujah. Kaya the more na meron tayong mga challenges, o di ba, pray to God. Pray to God, Lord, bakit po inyo inalaw ang bagay na to? Di ba? Ako rin nagtanong. O di ba? Sabi ko, Lord, di ba kami nagpe-pray sa iyo hangga't maaari i-release yung di ba kagalingan doon sa mga pinagpe-pray namin. Ba't gano'n ang nangyari sa kapatid ko? No? Parang hirap intindihin. Yung isang kapatid ko, gumaling, paikot. Pero siya, bakit hindi? Ano ang ibig mong sabihin, Panginoon? I am not the healer. It is God Himself ang healer. Kung hindi niya pinagaling yung aking kapatid, meron siyang layunin. Yun ang dapat nating intindihin para maging matibay ang iyong faith. Hello? Kasi siya may kapamahalan hindi tayo. Madalas kaya yung faith natin nagwe-wave kasi yung gusto natin lagi ang nasusunod. Lord, ito gusto ko, kaya ako nagpe-pray. Gusto mo yung prayer mo mangyari, kung hindi mangyari. Hello? Meron palang better thing na inihandaan Diyos sa iyo doon sa hinihingi mo. Doon nagwe-wave yung mananampalataya. Nagdududa siya, hindi mo ako dininig, hindi mo ako ganito. Gumagamit ka na ng maling emosyon. Akala ko ba matatag ang faith mo? Ba't mo ako kinu-question? Hello? Hello? Who own your life? Ikaw ba may-ari ng buhay mo? At kinu-question mo ako? Hello? Kaya nga sabi ni Jesus, but not my will be done, but let yours be done. Kahit ayaw na ni Jesus mangyari sa kanya yung saro ng paghihirap, but let yours be done, Father, but not mine. Hello? Not your will be done. Masasaktan ka lang pag will mo. Hallelujah. Amen? But let the will of God be done in your life. Pagtatrabaho, pagnenegosyo, pag-aaral, lahat yan dapat under the will of God. Amen? Amen? Para kung ganun ang iyong patakaran, yung increase magaganap. Yung exceedingly, yung abundantly, kasi pinahintulutan mo, yung Diyos ang gumawa sa buhay mo. Hindi mo ipinagpipilitan yung gusto mo, kundi yung kalooban ng Diyos ang maganap sa iyong buhay. Doon magmamanifest yung increase. Hallelujah. Amen? Doon yung abundantly, exceedingly, hallelujah, super abundantly ay magkakaroon ng kaganapan sa iyo. Na ikaw mismo, hallelujah! Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Hindi ko po kaya yan, pero dahil sa kaparaanan mo, dahil sa naisin mo, dahil sa tinakda mong panahon na yan ay maganap sa akin, hallelujah! Salamat, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Kaya lumalabas sa bibig mo, instead of murmuring, hallelujah, thanksgiving. Thanksgiving. O kaya maraming Kristiyano, lagi murmur ng murmur. Di ba? Ang prayer, laging palahaw ng palahaw. Buhay ko na. Imakala ko, tika sa ulo. Bakit? Ikaw ang nasusunod sa buhay mo Hello? Kung pinapahintulutan mo ang Diyos sa buhay mo, yung exceedingly, abundantly, hallelujah, amen, increase magaganap sa iyong buhay. Sa kaparaanang ipahihintulot niya sa iyo. Allow Him to move. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay kasakasama natin sa buhay. Kung kasakasama natin siya sa ating buhay, mapuprove yan sa quality of your faith. Mag-grow faith mo. Hello, sisigla ka. Kaya pag nakita ka, hallelujah, di ba? Si brother Sputing na sputing Amen? Tingnan mo katabi mo, sputing ba? Ano yung sputing? Yung talagang
Matikas. Paganda ng paganda. Amen? Yung bang katabi mo, paganda ng paganda o pabruhan ng pabruhan? Ano ba? Parang hindi na nagsusuklay, hindi na amen? Hindi na naghihinuli. Ano ba yan? Amen. Hello. Abundant living ang nais ng Panginoon sa'yo. Amen? Tingnan mo nga katabi mo. Paganda ba ng paganda? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. It is essential to building character, yung stand firm and confidence without a steady spiritual foundation. You will never grow or reach your potential as a leader. Do not focus on negative things, but instead focus on the fulfillment of God's promise in your life. Hallelujah. Amen? Oo, naapektuhan tayo ng mga negative. Pero, huwag kayong magkaroon ng negative reactions doon sa mga negative thing na nagaganap sa atin. But instead, daigin ng promise of God yung mga negative na yun. Doon yung pananampalataya, yung pananampalataya magruruted. Na hindi ka kayang gibain ng anumang bagyo ng buhay na darating sa iyo. Hallelujah. The life of Jacob, ang tindi. Pag binasa natin yung Genesis chapter 27 hanggang chapter 32. Amen? Hindi naman niya, di ba, sasabihing inagaw yung pagpapala doon sa kanyang kuya na si Esau. Ang nakita natin doon sa scripture na si Esau walang interest doon sa pagiging firstborn. Hello? Bulagsak. Walang pagpapahalaga doon sa bagay na pinahahalagahan ng Diyos sa kanya at sa kanilang angkan. Amen? Happy-go-lucky. Ang sa kanya, bakit? Ano ba silbi ng pagiging panganay ko kung gutom naman ako? Hello? Man does not live by bread alone, but in every word that proceeded from the mouth of God. Hello? Hindi pwede ang concern lang yung mga spiritual, yung mga physical, material, financial. Higit sa lahat, yung kalagayang spiritual ang dapat natin pahalagahan sa buhay natin. Amen? Ayun ang panuntunan ni Esau na magagawa natin. Bulagsak. At yun na nakikita at na-obserba ng kanyang ina. Reasons why kinausap niya si Jacob. Kasi why masinop si Jacob. Masunurin si Jacob. Family-oriented si Jacob. Hindi responsible si Jacob. Kaya pinagtiwalaan ng kanyang nanay. Hello? Pero, nung siya ay pumunta doon sa kanyang Tito Laban, amen, kasi nag-aaway yung magkapatid dahil doon Niloko siya, 7 taon. Na yung savings, dapat meron na siyang savings, meron na dapat akong possession. Wala, 0. Saka di ba, kung ikaw ang nagtrabaho, tapos yung pinagtrabaho mo na wala. Wala lang. Ganahan ka pa sa buhay. At baka nasaktan niya yung kanyang tito. Amen? Kung wala siyang maayos na ugnayan sa Diyos. Kung hindi siya spirit-led life, baka nasaktan niya yung kanyang tito. Dinaya siya. Nakagusto siya ng babae. Yung babaeng nagusto niya, hindi yun ang binigay. Iba yung ibinigay sa kanya. Amen ba? Ginamit lang siya ng tito niya. Nagpayaman yung tito niya. Tapos sinasabi sa akin, gusto mo bang pagpalain? Sino ba di ba? Sino ba taong hindi gustong pagpalain? Of course, tito. Pero hindi lang kita malabanan kasi tito kita Hindi ako tinuruan lumaban. Amen? Sa mga nakatatanda sa akin, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Hindi siya marunong ng ganun Hindi siya marunong man-disrespect. Kahit siya ay dinudusta, kahit siya ay ginamit, nihirakan, niyapakan, hindi siya marunong gumanti. Hello. Lesson to sa buhay natin. If you are spirit-led life, amen, kahit ano gawin sa iyo, hindi ka gaganti ng masama. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, hello.
Hindi yung kapag ginawaan ka ng masama, matindi pa ginagawa mo. Bakit? Pinopos mo. Mas matindi ginawa mo. Binroadcast mo eh. Ikaw lang ginawa niya. Pero ikaw, anong ginawa mo? Masama ugali nito. Huwag niyong kakaibiganin si Juan. Alam mo ba ginawa sa akin yan? Oh, hello. Si Juan, ikaw lang ang ginawa ng masama. Pero ikaw, anong ginawa mo kay Juan? Binroadcast mo sa lahat. Kala mo ha? Hello, sino natuwa? Hello. Natuwa ba Diyos? Hindi natuwa Diyos doon. Natuwa yung demonyo. Nagagamit yung iyong negatibong emosyon. Hello. Dahil nasasaktan ka, nananakit ka na rin. Amen po ba? Ang isang taong patay na sa kasalanan, hindi na yan mananakit. Patay na eh. Yung dating ikaw, patay na. Dapat wag nagmumulto. Hello? Kung nakilala niyo ako noon, ako to. Kriminal yata to. Amen, pag nagpatotoo kung kinalaan mo ako noon, ganito ako. Grabe. Tapos sabi ng mga kapatiran, wala naman nagbago. Ganon pa rin siya ngayon. Amen. Kung makapagsabi naman kung kilala niyo ako noon, mabuti na nga hindi kita kilala noon. Amen. Nakakatakot ka pala eh. Hello! Amen. Spirit-led life, ano ang dapat, resulta sa buhay? Magkakaroon ka ng Hallelujah. Empower us to stand firm in faith. Hallelujah. Kaya yung faith mo, tatatag, titibay. Si Jacob, amen, dahil sabi niya, Panginoon, yung pinagpagalan ko, wala. Dinaya ako. Kaya mga kapatid, kahit dayain ka ng sino mang mga tao, kaya mahal mo sa buhay at hindi mahal sa buhay. Amen? At ikaw ay gumagawa lang ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, yung nawala sa iyo, kayang-kayang ibalik ng Diyos sa iyo. Si Jacob kasi, biro mo, imaginein mo, di ba? O sabi gusto mo magkaroon ng possession. Sabi ng kanyang tito, siyempre naman po tito. Okay, sige. Kasi siya tagapamahala eh. Alam ni Jacob, sinasamahan siya ng Diyos. Bakit? Umunlad si Laban. Lumaki kabuhayan ni Laban eh. Yung livestock ni Laban. Dumami. Kaya alam ni Jacob, kasama niya Diyos. Hello? Hello? Spirit-led life meron siya. Amen? Devoted siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Faithful siya, honest siya, lahat ginagawa niya. Kasi why? Alam niya kasi kasama niya Diyos. Dahil alam niya kasama niya Diyos, okay, nagdeklaryo ang kanyang tito. Okay, sige, maghahati na tayo ngayon. Okay? Sa paghahati natin ngayon, yung mga batik, iyo. Yung mga plain ng kulay, akin. Tuso yung kanyang tito. Bakit? Mga plain yon, yung kulay ng mga livestock na inaalagaan ni Jacob. Wala namang halong kulay eh. Plain. Pero dahil nananampalataya si Jacob sa Diyos, nag-pray siya. Binigyan siya ng talino. Amen? Kaya pag anak nung kanyang mga inaalaga, mga hayupan, mga kapatid, mas marami yung batik. Hello? Mas marami yung batik. Nagtaka yung kanyang tito. Teka muna, halab. Jacob, dinadaya mo ko. Tito naman. Ba't naman kita dadayain? Di ba alam mo? Iyo yan eh. O saan magmumula yung mga batik? Pinapatunayan lang ng Diyos, tito, na siya kasama ko. Pinagpapala niya kamang gawa ng kamay ko. Hello! May exceedingly, amen, may abundantly, may increase sa buhay ni Jacob. Despite of those things happened in his life. Kaya nung nagkaroon ng inventory, mga kapatid, magtataka ka eh. Mas malaki ang kabuhayan ni Jacob kaysa kay Laban. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin si Lord. Nagaganap yung increase sa buhay ng mga tao. Meron exceedingly, may abundantly.
na nagaganap sa kanyang buhay kasi kasama niya ang Diyos. Spirit-led life. Meron siya. Ang resulta, empowered yung buhay niya to stand firm in His faith. Sabi mo nga sa katabi mo, ganun ba ang faith mo, hindi natitinag? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Kasama ko ang Diyos. Hallelujah. Amen. Dapat ganon. Hindi ka natitinag because you believe that God is with you. Sabihin mo sa iyong katabi, God is with you. Hallelujah. He will never leave you nor forsake you. Amen. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, we ought always to thank God for you brothers, sisters, and rightly so because your faith is growing more and more. Hallelujah. Natutuwa si Paul sa mga taga-Thessalonian. Hallelujah. Sabi niya, ang inyong faith ay nag-grow more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Praise the Lord. Amen. Iba na ang klase ng buhay na meron kayo. Hindi na kayo makasarili, kundi mapagmalasakit na kayo sa inyong kapwa. Hallelujah. Praise God. Natutuwa si Paul. Dapat ang buhay ng bawat sa atin ganun din. Hallelujah. Yung pag-increase ng buhay natin, hallelujah, maraming tao ang napagpapala. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Isang kapatid natin doon sa Paris ang tumawag sa akin kahapon. Tuwan-tuwa siya, Pastor, salamat sa Panginoon. Meron kasing increase exceedingly, abundantly na nagaganap sa kanyang buhay. Hallelujah. Alam nyo, ang sanhi ng kanyang pagtawag, nakikibalita siya. At isang sanhi ng kanyang pagtawag, sabi niya, Pastor, ang gagawin ko po dito ay kakausapin ko po mga fellow brothers and sisters ko dito. Mag-perform uli ako na isang group para po kami sumuport ulit sa inyo sa school. Hallelujah! Amen? Purihin ang Panginoon. Siya rin po ang dahilan kung bakit meron po tayong JIL Taiwan na supporter. Kasi galing siya ng Taiwan. Nag-formalize siya ng group para suportahan yung school. At ngayon, nasa Paris naman siya. Hallelujah, nag-assemble uli siya ng group para sumuport uli sa school. Glory to God. Amen. Hindi lang siya nagtatrabaho on his own. Ang kanyang employer ngayon, hallelujah, pinagpala siya ng Panginoon. Alam niyo, ang kanyang employer, Hudyo. Hallelujah, amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Sabi ko, praise God. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, sister. Glory to God. At sabi niya, Pastor, kailan ba yung training niyo? Kasi sasama dyan. Kung ako'y maluwagang oras, sasama ako dyan. Gustong-gusto ko yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Solo-solo siya dun sa Paris. Pero yung buhay niya ay pinaliligaya ng Panginoon sa buhay pagsunod at paglilingkod. So likewise, ganun din ang buhay ng bawat sa atin. Spirit-led life. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may increase na magaganap sa iyo. Mag-intay ka lang. Amen. Yung anumang bagay, pagkapilit, hindi masarap. Prutas na bubot, mapakla. Hello. Amen. Gulay na hindi pa matured para i-harvest, hindi masarap. So anumang bagay na hindi, di ba? Wala sa tamang proseso, hindi maganda ang resulta. Pero pagka tama ang proseso, amen, maganda resulta. Amen. Tingnan mo nga katabi mo, maganda ba resulta? Oh, akala ko mukhang mapakla po, Pastor. Hallelujah. Amen. We ought always to thank God for you. Di ba? Maraming tao nagpapasalamat dahil sa buhay mo na stand firm ang faith at sa pamamagitan mo, marami ang napagpapalang tao. Purihin ng Diyos. Malakas. Hindi ka mahina, malakas ka. Maliksi ka, masigasig ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Woo! Hallelujah. Amen. Hindi ka parang lousy, hindi ka isolated. Kundi,
Kailangan magamit ako ng Panginoon. Nagbo-volunteer ka. Hallelujah. Amen? Para yung name of God will be exalted in your life. Sabi mo nga sa katabi mo, hallelujah, God loves you. Amen, amen. Hallelujah. Pangalawang bagay, under do sa isang main point po natin na to have a spirit-led life. To have a spirit-led life, ang ibig sabihin po, pangalawa is what? Empower us to see the bright future. Una, stand firm in your faith. Pangalawa is what? To see. Nakikita mo. Amen. Para kami matang agila. Nakikita mo yung iyong magandang kinabukasan. Kaya hindi ka pwedeng lansihin ang anumang mga bagay na kung saan inaalis ang focus mo doon sa iyong future na maganda. Hallelujah. Amen? Hindi ka kayang i-auto-focus ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kundi nakapokus ka doon sa bright future na iyong mararanasan sa iyong buhay. Amen? Because you believe that God, is with you. Amen? Because the power that works in your life may exceedingly, may abundantly, super abundantly na magaganap sa iyong buhay. Ganito ako ngayon, pero hindi after 2 years, after 3 years, hindi po, Panginoon. Hallelujah, I know, I believe. Pagpapalain mo gawa ng kamay ko. Hallelujah, amen? Amen po ba? Pangalawa is what? Empower us to see the bright future. Hallelujah. In the life of Joseph, in every step of his life, he never stopped learning because he knows that life never stopped teaching. Every day, may tinuturo sa iyo ang buhay. Kaya wag kang manghihinawa sa pag-aaral. Wag kang manghihinawa na ikaw ay matuto. Pag pinanghinawaan mo yung pagkatuto sa buhay, masasalanta na buhay mo sa mga susunod. Amen? Kasi paniniwalaan mo, sapat yung alam ko para ako mabuhay ng may katagumpayan sa mga susunod na araw. Mali. Kailangan do not stop learning because our life here on earth, never stop teaching. Kung ano yung dapat mong matutunan. Para maging better person ka. Better than yesterday. Better than today. Amen. 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 Hallelujah. 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 Si Joseph, ganon. Alam niya, di ba? Rejected siya ng kanyang pamilya. Yung husay niya, hindi kinilala ng kanyang pamilya. Di ba? Biro mo, sinaktan ng kanyang damdamin, sinaktan ng kanyang physical na katawan. Grabe yung damage na nangyari sa buhay ni Joseph. Kung uso na noon ang depression, depressed si Joseph. Biro mo, my own blood. Ang nagmamahal lang sa akin, tatay ko, pero yung mga kapatid ko, di naniniwala sa akin. Ang tingin sa akin, others. Hello. Hello. Amen. Pero hindi yon ang naging dahilan para siya ay manghina sa buhay. Kundi yung kanyang pangarap. Bakit? Alam niya yung pangako ng Diyos sa kanilang buhay na sinabi ng kanyang lolo, na sinabi sa kanyang tatay, na sinasabi ng kanyang tatay paulit-ulit sa kanila. Na through us, all families of the earth will be blessed. Yun ang nasa isip ni Joseph. Yun ang nasa isip ni Joseph. Paano yun? Paano yung kami magiging pagpapala? Paano yun? Paano yun? Hallelujah. Huwag kang titigil hanggat ang iyong pangarap ay hindi nagaganap sa iyong buhay. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Because you believe na ang Diyos ay kasama mo sa iyong buhay. So yung buhay ni Joseph, di ba? Pinagbili, tinangkang patayin, pinagbili, nandun siya, pinagbubuti naman niya yung kanyang buhay, pero bakit ganun? Pinagbubuti naman niya yung kanyang performances, di ba? Bakit ganun ang resulta? O napaghinalaan siyang rapist, di ba? Nakakulong siya. Bakit ganun? Kung ikaw si Joseph, pwede ka na magtaka. Pwede mo nang i-blame ang Diyos. Pwede mo nang i-give up ang buhay mo. Ayako na. Kahit saan ako pumunta, di ba? Malas-malas yata buhay ko. Pero hindi niya pinaniwalaan. Ang kanya pinapaniwalaan yung promises of God sa kanyang lahi. Na one day, all families of the earth will be blessed. Will be blessed. Yun ang kanyang motivation. Amen? Sa kanyang buhay. Hindi siya tumigil, hindi siya nag-give up.
nagpatuloy siya. Kahit siya nakukulong, pinagbubuti niya kanyang performance, kaya napopromote siya doon sa kulungan. Nagiging mayor siya eh. Amen? Amen? Kasi mabuti mahusay yung kanyang performance hanggang isang araw. Yung skill na meron siya, yung talent na meron siya na hindi kinilala na kanyang pamilya, yun ang talent pala na gagamitin ng Diyos para siya alisin sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Amen? Bakit? Na naginip yung pinakadakilang tao doon sa Egypt na walang pwedeng mag-interpret. Kahit yung mga mahuhusay ng Egypt, mga Egyptian wise men, hindi na-i-interpret yung kanyang dream. Mayroong nakapagsabi, may nakapag-refer kay Joseph. Mayroong pong Hebreo po doon eh. Try niyo po siya. Kasi po yung sinabi niya po sa akin, yung pangarap ko po nung in-interpret niya, nagkatotoo po eh. Ito nga po ako, nakalabas nga po ako sa kulungan eh. Hindi ko nga po alam na makakalabas ako sa kulungan, sir. Try niyo po siya. Hello? So yung recommendation na yun eh, di ba? Granted eh. Pinatawag siya. So sabi ni Joseph, this is it. Pansit. Amen? Pag merong opportunity, then grab. Do your best. You believe na kasama mo Diyos, then prove na kasama mo Diyos. Amen? So, sinabi nung pinakadakilang tao sa Egypt, ito, panaginip ko. O ano? Alam mo yan? Siyempre, mababang uri ang tingin sa mga Hebreo eh. Mataas ang kalagayan ng mga Egyptian during that time. Sabi niya, sir, hindi naman po ako mag-interpret, but let me pray first. Oh, amen? Not by might. Hello? Let me pray first your dream to my God. And the Lord will reveal kung ano po yung kahulugan ng inyo pong pangarap, inyong panaginip. Give me, hindi natin alam kung ilang days ang sinabi ni Joseph. Magpapahayag po Diyos sa akin. At pag po ready na, sige po, tsaka ko po i-interpret po yung dream nyo. Amen? Then after that, di ba? Nung ready na si Joseph, nagpahayag na Diyos sa kanya. Grabe. Walang kagatol-gatol. Very fluent sa pag-i-interpret ng dream. Parang aral sa Harvard. Hello? Hello? Kung ang tingin sa'yo ng iba, mababang uring nila lang, nagkakamali sila. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, nagkakamali sila. Anak kaya ng Diyos to. Amen? Anak kaya ng Diyos to. Hello! Lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah! The power that works in you will do exceedingly abundantly, super abundantly. Kaya wag mong paniwalaan na hanggang dyan ka lang. Tingnan lang nila sa mga susunod na araw. Hallelujah. Amen. Isip nila hanggang dyan ka lang. Hindi ka kayang ilagay ng kung sino man sa iyong kinalalagyan that unless, hallelujah, ang Diyos ang may kapahintulutan. Amen po ba? Kaya si Joseph, nag-reveal siya ng panaginip nung Pero. Grabe, hanga yung Pero. Ang talino nito, ang galing nito. Ang galing. Ang tingin na sa kanya, hindi na Hebreo eh. Ang tingin na sa kanya, parang Diyos na. Sa sobrang talino nito. Grabe, talino pala nito. Hello? Yung denigrade ng mga ibang tao, pero tingnan mo, isang araw na mamayagpag. Dahil yung kapurihan ng Diyos ang kanyang pinagmamapuri. Kaya nga, hintayin mo ang Diyos ang magpakilala sa iyo. Huwag ikaw ang magpakilala ng sarili mo. Huwag mong buhatin ang bangko mo. Ang galing ko Husay ko, no? Ang ganda ko, no? Talino ko. Hello? Pinabibilib mo yung iba sa iyo. Hayaan mo, pabilibin sila ng Diyos sa pamamagitan mo. Diyos ang mag-introduce sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang nag-introduce sa iyo, hallelujah, mai-establish ka. Kung, di ba, pasalamatan ka, yung husay mo, salamat po, for God's glory po yun. Hallelujah. The more na ikaw ay nag-i-increase, tandaan mo, the more na ikaw ay nag-i-increase, the more na ikaw ay nag-humiliate. Kasi why? The more na ikaw ay nagmamataas, ibabagsak ka. Pero pag the more na ikaw ay nagpapakumbaba, itataas ka ng Diyos. Amen?
Amen? Exceedingly, abundantly, super abundantly. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Tingnan mo nga ang katabi mo. Amen. Pastor, bakit po ba laging yung tingnan mo? Kasi nga, baka hindi mo na makita na ganyan ang itsura niya sa susunod. Kaya tandaan mo yung itsura niya ngayon. Amen? Sa mga susunod, iba na yan eh. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. John chapter 16 verse 13, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into the truth, for He will not speak on His own authority. But whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So pag inalaw mo ang Spirit of God to move in your life, magre-reveal siya sa iyo. Hallelujah. Amen? Magpapahayag sa iyo. Kung magbabasa ka, may illumination ka. Pag nagme-meditate ka, may revelation ka from Him. Kung nakikinig ka ng salita ng Panginoon, may kapahayagan darating sa iyo. He will reveal Himself to you kasi in-acknowledge mo siya sa iyong buhay. Yung conviction mo, gagana ng tama. Para yung mga bagay na mali na gawi sa buhay, hindi mo nagagawin. Kundi ang susulong mo, yung mga bagay na makapagbibigay ng papuri sa Kanya. Kasi why? You allow the Spirit of God to move, to speak in your life. Hallelujah. Amen? Amen? At kung magkagayon, you see your future. Paano? Paliwanag ng paliwanag. Hallelujah. I know, magtatagumpay ko. Kasi God is with me. Hallelujah. Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng aking kamay. Pagpapalain ng Diyos ang aking mga hakbang. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng aking mga plano. Amen po ba? Kaya kung nagsasakripisyo ka sa buhay pagsunod at paglilingkod, well, it's good. Walang nasasayang na pagpapagal na ginagawa tayo sa Diyos. It's good. Hallelujah. Time will come, bibigyan ka ng reward ng Panginoon. Amen? Praise God. Allow the Spirit of God to move. To move. Kasi siya yung Spirit of truth. Magsasabi lang siya ng mga bagay na sinabi ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Problems are part of life. Facing them is the art of life. Huwag mong iiwasan ang problema. Iiwasan mo problema. Aalis ka sa church. Saka pupunta. Lalong magiging blurred ang future mo. Pagka ganun. Amen? Face the problem. Pag pinace mo yung problem, that is the art of life. Tama yun. Hinaharap mo ng tama ang problema. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya kung meron kang hindi nakasundo dito, kausapin mo lang. Ganun talaga mga magkakapatid. Minsan nagkakatampuhan. Amen? Pero hindi ibig sabihin, yung magkapatid, mananatiling magkaaway. Ang kaaway lang natin yung devil. Wala nang iba. Yung katabi mo, hindi mo kaaway yan. Inaaway ka lang. Amen? Hello, sabi mo nga sa katabi mo, inaaway mo ba ako? Amen? Amen po ba? O nasabi mo po, pastor, na normal nyo nag-aaway, kaya awahin ko to. Ibig ko sabihin, may mga sitwasyon sa buhay na yung emosyon nagagamit, kaya nagkakasakitan ng damdamin. Pero, ang manatili, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Nagmamahalan, nagmamalasakitan. Amen? Nagpapatawaran. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Amen. You can't handle. If you can handle stress, you can handle success. Pag doon pa lamang sa hirap ng buhay, gumigive up ka na, paano ka magtatagumpay? Gusto mo magtagumpay, tapos yung mga struggles, mga trials na nararanasan mo, nag-give up ka na. Ayako na. O, paano ka ngayon magtatagumpay? O, yung mga pressures ng buhay, inaayawan mo. Part yan ng success eh. Para ka maging mahusay sa bawat takbang na iyong gagawin towards success. Amen. Amen po ba? Kaya, if you can handle stress, you can handle success. Sino gusto magtagumpay? So, wag mong katakutan anumang obstacle na iyong daraanan. Harapin mo ng tama. Amen po ba? Amen po ba? Why? Because there is a power works in your life. May Spirit of God na gumagawa sa iyong buhay. Praise God. Pangatlo, to have a Spirit-led life,
Ano po yung pangatlo? Empower us to become an effective Christ witnesses. In Acts chapter 1, chapter 28, yung life of the believers, di ba? Yung 120 believers na nag-gather noon. Hallelujah. Sabi ni Jesus, okay, alis dito sa Jerusalem, not unless ang kapangyarihan mula sa taas, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay ipagkaloob sa inyo. He will baptize you. Amen? Kaya huwag kayong aalis dito kasi gagawin kayong hallelujah, witnesses. Sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all the Judea, Samaria, and to the end of the age. So, ibig sabihin, di ba, mas blessed tayo doon sa Old Testament. Doon, hindi nga in-emphasis yung baptism of the Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit, hindi in-emphasis doon, pero ang lakas ng buhay na meron sila. Nagawa nilang sumunod sa Panginoon. Tayo, di ba? Nilagyan pa ng gift. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen? We are much blessed than them. Purihin ang Panginoon. Kasi why? In the last days, I will pour my Spirit upon all the flesh. At naganap na fulfill. Kaya nagkaroon ng baptism of the mighty Holy Spirit. Purihin ang Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, the extraordinary life, maipoportrait mo sa buhay natin dito sa lupa. Kasi why? Because there is a power that works in your life. Yun yung sinasabi ni Paul. Doon saan? Sa Ephesian Church, sa Ephesus, na sinasabi niya, yung as exceedingly, abundantly will happen in your life because there is a power that works in your life. There is a power that works in your life. And that is the works of the mighty Holy Spirit. Hello? Sino po yung naniniwala sa migaw ng hallelujah? Hallelujah! Ang sigaw nyo, hindi naman parang masiglang hallelujah. Amen. Kung ikay naniniwala, you are filled by the Spirit of God. Shout hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya hindi ka kayang pataubin ng anumang mga circumstances sa buhay. Magpapatuloy ka. Magpapatuloy ka. Kung may natatakot sa demons, yun lang yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Pero dapat ang demons, hallelujah, takot dapat sa'yo. Because there is a power that really works in your life. Amen. Kaya kahit ano mangyari, magkaroon ng virus, yung buhay natin, tuloy. I know, yung exceedingly abundantly will happen in my life. In all areas of my life, He will bless me. Even my health, He will bless me. Amen? My finances, lahat, ibe-bless ng Diyos. Because He works in my life. Hallelujah. In conclusion, an increase will be manifested in Spirit-led life through empowerment by standing firm in our faith, seeing our bright future, and becoming an effective Christ witness. Mga kapatid, mag-i-increase ang buhay mo, isang araw uunlad ka. Pero let your life be a blesser to others. Maging effective witnesses ka of Christ. Amen? Through gospel preaching, through sharing kung ano mang bagay na meron tayo, na kung saan ipinagkaloob ng Diyos sa atin, at maging pagpapala tayo to others. Amen? Through us, all families of the earth will be blessed. Kaya nga gampanan natin yung pagiging effective witness of Christ. Hallelujah. Para yung Diyos na kung saan kasama natin, di ba? Laging mapapurihan sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Amen po ba? Lahat ng mga naniniwalang kasama niya, ang Espiritu ng Diyos tumayo ng mabilis. Woo! Hallelujah. Praise God. Praise God. Sino na-excite dito sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Sino dito ang umaasa na siya'y pagpapalaing lubos ng Panginoon? Shout hallelujah! Sabi nung iba, hallelujah! Amen. Halatang gutom na. Amen?
Amen! Praise God, praise God. Sino dito naniniwalang magtatagumpay siya? Sino dito ang naniniwalang uunlad siya? Praise the Lord. May sinabi ang scripture eh. Ang sinabi ng scripture, sabi niya, di ba, doon sa Revelation chapter 2, sinabi niya sa Ephesus, okay na eh. Di ba, yung kanilang naging unang performances eh. Pero yung latter part ng kanilang buhay, may nakita ang Panginoon. Sabi niya sa Revelation chapter 2, to the angel of the church of Ephesus write, this thing says, he holds the 7 stars in the right hand. He who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who are say that are apostles, you are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Katanungin ko kayo, kamusta ang inyong first love to God? Hallelujah. Yun ang atin pong palinangin. Yun ang ating palitawin. Your first love to Christ. Hallelujah. Amen? Yun ang padakilain natin sa buhay po natin. Our first love to Christ. Sinasabi kasi dito repent. Kasi pag hindi nag-repent, tatanggalin ko ang lampstand sa inyong buhay. So sa lahat ng mga nasa live stream, mga kasama po natin, sa mga hindi pa ganap na nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon, this is the opportune time for you to surrender your life to Christ. Hallelujah. At magpasimula tayo na yung buhay natin, ipagkatiwala nating lubos sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sa mga kapatid na naririto ngayon, amen? Linangin natin yung ating first love to Christ. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin, lumapit na may pananampalataya sa Diyos. Kung gusto mong i-renew yung inyong commitment, relationship to God, hallelujah, sa inyong kinatatayuan, kindly lift your hand to God. As a divine gesture of yours, umaamin ka, Lord, ako po yun, Panginoon. Sige po, sa lahat ng mga nasa live stream, sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. If you want to surrender your life to Christ, sabihin po natin, Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkukulang na ginawa po sa iyo sa buhay ko dito sa lupa. Patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko, paulit-ulit man, hindi sinasadya na kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga paulit-ulit na kasalanang aking ginawa sa buhay ko dito sa lupa. Forgive me. Forgive me, Lord. At sa oras pong ito, ang puso ko po'y aking ibinubukas. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo upang ako'y maging marapat sa iyong banal na harapan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at huwag po itong burahin. May pananampalataya po akong nananalig na ako po'y dininig mo sa aking pong panalangin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lord, i-bless mo po ang mga elements na ito kasama ng mga nasa live streaming. Pagpalain mo po ang mga tinapay at saro na aming pong pagsasaluhan. Maging pagpapala po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ganun din, maging karapat-dapat kaming mag-partake, Panginoon, ng communion na ito, O Diyos. Let your name be glorified in Jesus' name. Amen. Sige po, umuha po tayo ng saro at ng tinapay. Sa lahat po ng mga nasa live stream, sige po, sumabay po kayo sa atin pong ang tinapay ng buhay, pagbabahagi ng tinapay at ng saro. kanin mo makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo at makiisa. Yan ang katawan
Simula naman nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihang ginagawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yan ang dugo ni Kristo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Taas po natin yung tinapay. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos naming amang makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po aming amang makapangyarihan. Salamat sa iyong nag-iisang anak na siyang pinadala mo dito sa amin upang kami ay maligtas, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong katawan, O God, itong tinapay na itong naging simbolo sa iyong katawan at ito'y nagbibigay buhay sa amin. Ito po, Panginoon, ang siyang naging simbolo, O God, sa mga sugat mo doon sa cross of Calvary, Lord. Kami ay gumaling, O God. Kami po ay nagtagumpay sa buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos. Ikaw po ang aming itinataas, O Lord. Pinupuri, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Kanin po natin ang tinapay. Taas po natin ang saro. Hallelujah. Aming Ama, kami pinagpapasalamat sa sarong ito na sumasagisag ng dugo ng aming Panginoong Hesus, na kung saan, Panginoon, ito yung luminis sa aming mga karumihan, Panginoon. Naglinis sa aming mga pagsalangsang, Panginoon. Kaya naman kami nagpapasalamat lubos sapagkat itong mga buhay namin, Panginoon, ay iyong iniligtas. Dalangin namin patuloy na ito ay magamit upang maraming mga tao, Panginoon, ang tunay na makatanggap ng iyong kaligtasang inaalok, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ito yung tipan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin hanggang sa iyong muling pagparito. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. In the same manner, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Inumin po natin ang saro. Nakaroon po tayo ng prayer of declaration. Sabihin ko po, I declare, and with faith in your heart, i-receive nyo po. Ayon sa inyong pananampalataya, maranasan po nyo yung mga i-declare po natin sa prayer. Taas po natin yung ating mga kamay. I declare your full physical blessings. I received it. I declare your full material blessings. I received it. I declare your full financial blessings. I received it. I declare your full emotional blessings. I received it. I declare your full spiritual blessings. I received In it. the name of the Father, and of the Son, and of the mighty Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. To God be all the glory.